Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel. Ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nagbibigay ng kasagutan sa inyong mga katanungan. At bago ko bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Hector Hector Estilong. Okay, ang sabi ni Hector Estilong, Sir, ilang pounds po dapat gamitin recoil spring? Pistol 1911 45 ng may compensator, 115 grains gamit kong bala. Okay, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 37,950 plus na mga subscribers. Lalo tigit po dun sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po ay charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan makapag-aral. Mga anak po sila ng single parent. Kaya nga po meron tayong GCash number dito sa ating likuran at pasasalamatan natin yung mga nagbigay ng pagmamahal, yung ating mga sponsor sa pangunguna ni Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas, gayon din kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait. Kaya din kay Jubel Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia. Kay Umbet ng Kia Motors ng Kuwait. Kay Anthony Banglista ng Pasay. Kay Adrian A. At kay Conrado Iloilio at Junard Diaz. Okay, sana marami pang mag-sponsor at magbigay ng pagmamahal sa ating mga beneficiaries para mas dumami pa sila ang ating matutulungan. At sa mga OFW, sa mampanikay ng mundo, mag-ingat po tayo. Dumating ng taglamig, ingatan natin kalusugan at mag-ingat tayo sa ating trabaho na huwag tayong maaksidente. Okay, ayan at sa katanungan ni Hector Estilong, ilang pounds daw ang dapat ilagay o gamitin na recoil spring sa 1911 45 kung may compensator, kung ang bala niya ay 115 grains. Okay, ganito po yan. Unang-una, papaliwanag ko muna sa inyo kung bakit naglalagay ng compensator. Yung compensator nilalagay dito sa dulo ng barrel, yan ang pinakang nozzle brake. Yan ay para ma-reduce yung kick o sipa ng slide pa atras. Kasi sa halip na yung buga dito, siyempre yung buga dito ay may sipa naman na pabalik yan. Ang sinisipa naman yan itong slide. So pag malakas ang sipa ng slide, malakas ang recoil ng barrel. So kaya naglalagay ng recoil, ng compensator o kaya nozzle brake para yung buga dito ng pressure na galing sa barrel ay mabasag dahil yun ay may butas naman dito. Kumbaga yung yung buga dito ay nababasag dahil yung compensator ay parang ganito na nakalagay na may butas. Pagkatapos yun ay may butas dito sa ibabaw para hindi ganong malakas yung kick o sipa ng yung blowback. At isa pa, yung pressure na pataas ay tinutulak naman itong kanyang muscle pababa kasi nga may pressure na papunta dito sa taas at may pressure papunta dito. So, yun ang purpose. So, pagka nilagyan natin ng compensator, ngayon ay ang blowback nito ay magiging mahina, mababawasan ng siguro mga 30 to 40%. Yan, mababawasan. So, ang standard ng 1911 45, ang standard ng spring ay 16 pounds. So, pagka naglagay tayo ng compensator, ano magiging problema? Maaring hindi mag-eject ang bala dahil nga sa humina na yung blowback dahil nga nabasag na ng compensator ay
baka hindi sumagad. O so, baka hindi mag-eject dahil baka hindi sumagad ito ng paganon. Kaya so ang ginagawa, pag naglagay ng compensator, nagpapahina ng recoil spring. Nagpapahina ng recoil spring para sumagad yan. Paano ninyo malalaman na sumagad? So, maglagay kayo ng isang bala at iputok ninyo. Pag ang inyong baril pag pumutok ng isang bala ay hindi nag-slide stop na ganyan, pag isa ng bala, pag ubos na, ibig sabihin nun, malakas ang spring. Malakas ang spring, hindi niya kayang isagad ang tulak. So, anong gagawin? Magpapahina ng spring. Magpapalambot ng spring. So, paano pagpalambot ng spring? Sa halip na 16 pounds, pwede ka nang gumamit ng 14 o 12 pounds. Yun ang sagot ko dyan. Pero kung kahit pa may compensator ka at kaya namang i-eject yung bala mo, ay wag ka na magpalit ng spring. Kasi pag nagpalit ka ng spring, ay lalong, pag lumambot masyado ang iyong spring, ay lalong malakas ang sipa niyan. Mas lalong malakas. Kumbaga, baka basagin, malakas ang ganun yan. Pagka nagpalit ka pa, kung 16 pounds yung spring mo, naglagay ka ng compensator, ipinutok mo ng isang bala, nag-eject, maganda ang cycle, huwag ka na magpalit ng spring. Pero, kung naglagay ka ng compensator, ipinutok mo ng isang bala, hindi nag-eject yung iyong baril, ibig sabihin, hindi nag-eject yung inyong basyo, ibig sabihin, hindi yan sumagad. Maaring umatras lang ng ganun yan, bumalik na uli. So may batangal na yan, magdo-double feed na. So yun, dapat ka magpalit ng 14 pounds o 12 pounds. Okay. Yan ay, ang makakapag-tune up talaga niyan ay ikaw. Dahil hindi ko alam kung ano ang design ng inilagay mo dito. Hindi ko masasabi na gano'n na eksakto. Dahil ang naglalagay talaga ng compensator, tune up talaga yan. Ikaw talaga ang mag-tune up niyan. Susubukan mo yan. Kahit ako gumagawa ko ng compensator, iba-iba ang design ko. Yung mga butas, iba-iba. Iba-iba rin yung sa loob. Dahil machinist ako. Ay, i-tune up ko sa spring. Pero ang ginagamit ko ay 12 pounds at 14 pounds ang ginagamit ko. Ganun ang Okay, kung halimbawa ay okay sa halimbawa nagpalit ka na ng 12 pounds at hindi pa rin nag-slide stop pag isa na ang bala, pag ubos ng bala, pwede kang maglagay ng hanggang 10. Ganon. At conforme yan sa design, kasi may compensator na mahaba may compensator na maiksi lang. Okay? So, hindi man eksakto ang sagot yan. Conforme yan sa nilagay mong compensator. Pero mag-umpisa ka sa 14 at saka 12 pounds. May nabibili naman ng isang kit na ng 1911. Makakabili ka ng, yan ang kagandahan sa 1911. Makakabili ka ng isang kit na spring. Yung iba, 3 piraso. 16, 14 at saka 12. Meron namang may 18 pa, yung mga pang major load o mga pang combat load. Meron yan, ginagamitan. At meron hanggang 10. Conforme yan sa kung mahina ang bala mo, halimbawa mahina ang bala mo, 10 ang iyong ilagay na recoil spring. So yan, matutune up mo yan, ikaw na ang mag-tune up niyan. Okay, ang advice ko, iputok mo muna ng standard na 16 pounds. Kung nakaka-eject naman, ay huwag ka na magpalit. Dahil nakaka-eject naman Ibig sabihin, hindi masyadong epektibo yung iyong compensator. Hindi ko alam. Okay? Pero kung hindi maka-eject yan sa 16 pounds,
ang iyong bala at hindi mag-open chamber, magpalit ka ng mas mababa. 14 pounds o 12 pounds. Okay, pag hindi pa rin, hanggang 10, magpalit ka. Yun lang ang ang ma-advise ko sa inyo. Hindi ko pwedeng magsabi ng dahil kahit ako, pag ako yung naglagay ng compensator, ako mismo tune up ko din. Tune up ko. At ganun nga ang ito tuturo ko lang sa inyo kung paano ang pag-tune up. Okay? Pagka pinutok ninyo at hindi sumagad o hindi nag-eject yung last na round, ibig sabihin nun ay malakas pang inyong spring. Hindi pa niya kayang itulak na ganun. Okay? So, kinakailangang magpalambot pa kayo. Okay? Kahit dito sa Emirates, pag may may nagkakabit ng compensator, tune up ko din. Ganun din ang pag-tune up ko. Sinusubukan ko muna. So, magiging trial and error din yan. So, ayan, sana may natutunan kayo. At yung mga nagtatanong dyan na mga kagaya din ng mga tanong na yan, sana, actually, may mga videos na ako niyan kung paano pag-tune up ng recoil spring sa inyong lakas ng bala, ay nakadepende talaga yan sa lakas ng bala ninyo, sa lakas ng recoil spring, at sa design ng compensator. Yun lamang ang aking masasabi, at sana naunawaan ninyo. Kung wala din ninyo naunawaan, mag-follow up question kayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Papasalamat sa inyo. Babasahin ko lang muna yung ating mga saglit lang. Babasahin natin yung ating mga top engagement. Yan. Ito yung mga top engagement ng ating for the week. Weekly highlight of your most engaged audience members, including your comments, na sa pangunguna ni Alfredo Isidro. Yan. Si Renewan. Okay, si Renewan 100 plus din ang kanyang pareho sila ni Alfredo Isidro ang kanyang engagement. Si Danilo Prudencia 19 at si Bobby Obillas 71 ang kanyang engagement. Okay, yan ang ating mga top member na mga top commentator. Okay? At sana marami pa kayong mag-comment at mag-engage sa aking mga YouTube channel. Panoorin ninyo para mapasama din kayo dyan ating mga lumang videos. At salamat sa mga ganda ninyong comment. Huwag natin pansinin ang mga basher dahil huwag natin panatilihin ang inggit sa ating mga katawan. Thank you very much sa inyo. Hanggang may natututo, nandito lang ako. God bless us all. Thank you very much.